Good evening, Fusioner! Are you having fun? Nainggit ako! Wala ako dyan! Di bale, next time, join ako dyan, lalo na sa next nating event. Yuhuu! Excited talaga ako sobra. Ready na ba? Ready na ba kayo for our next event? Anyway, tonight, teka muna pala, pakilala muna pa ako, baka may mga bago tayong kasama dyan. Hindi ako nakikilala. Ako po si Lea Ubaldo. Kapamilya ko po ang Digia Corpo! Yay! So, ako po ay dating OFW wife. Nag-join po ako sa Royal noong 2011 February. So actually, naabutan lang po ako ng calling card ng ating gwapong-gwapong, very supportive na upline, si Sir Roland Perez. Malaki po ang pasasalamat ko sa power couple na to, si Ma'am Rina po at saka si Sir Roland. Kasi po kung di po dahil sa kanila na ako po, malamang po wala ako, wala rin po ang Digia Corpo, wala po kayo, wala po tayo mga natulungan po ng Royal, hindi po tayo magkakasama-sama. Napakaswerte po natin sa grupo, nagtutulungan ba? Daman niyo po ba yun? Kasi ako daman-dama ko po yun eh. So anyway, going back to my story, 2011 po ako nag-join sa Royal. Tapos po, nabaliw ako. Kasi actually, pinapahanap talaga ako ng negosyo ni Mister. 2008 nakita ko na po siya, pero natakot ako, parang feeling ko budul-budul. Kasi yung mga tao nakasabit pa yung mga susi nila, ano tawag doon, naka-lanyard pa yung mga susi nila na yan, tayo dito. So sa mga panahon na yon, parang meron naman din pong dahilan para magduda, kasi 2 years pa lang po si Ria, pero ipinakita na naman po sa akin to 2011 nga. So nung feeling ko dati, ganun pa rin po yung feeling ko nung nakita po no 2011, pero po ang nakapagpa-convince po sa akin, yes po sa akin sa Royal, yung inggit. Inggit. Kasi po, itong si Sir Roland Perez, Metrobank teller po siya, doon po ako kumukuha ng remittance si Mister. Nung napansin ko ng mga 2 months na akong pabalik-balik po doon, magkasunod na pambalik po ako sa bangko, wala po si Sir Roland. At that time, parang raket-raket na rin po ako. Nag-umpisa na rin po akong mag-training doon sa Film Life. I was a Film Life agent, financial advisor po ba kung tawagin. Pero actually wala naman po akong naging close na business po doon sa Film Life. So going back, nung nawala si Sir Roland after 2 months na inabutan niya ako ng calling card, na-curious ako. Sabi ko, ang naisip ko noon, baka marami talagang mangmayaman doon. So, prospect ang naisip ko. So, nung time na gusto ko nagpaplano na nga akong tingnan uli, silipin uli ang Royal, kung totoo nga bang mga yumayaman ng mga tao doon, kasi wala akong ka-idea eh. Bagong salta lang po ako dito sa Maynila, kasi nag-stay po kami ng Palawan for 11 years. So, nung pumunta po ako sa Royal, nakita ko si Sir Roland, first night niya po na full-time sa Royal. Nung pumunta po ako doon. Actually, tinatamad nga ako magpunta nung gabi na yon. Dapat susundin ko yung anak ko, pero naunahan po ako ng service. Sabi ko, baka talagang pinapupunta ako ni Lord doon sa opisina ng Royal ulit para tingnan. So, sige na nga, pumunta na nga ako. Pero alam nyo, yung inggit na naramdaman ko po dahil sa resulta na binigay po doon sa batang fresh graduate na iniwan po ang Metrobank. Ang resulta niya, 8 months silang pinart-time po together with his girlfriend. Ang Royal, pinart-time lang nila, pero meron silang brand new na sasakyan na Ford pa. Grabe. Ang asawa ko po, nasa ibang bansa, 2004. Pero ang sasakyan namin, nakadalawa naman kami sasakyan, pero lagi second hand. 150,000. Kaya naman ang amortization. Kaya naman ang down payment sana. Pero natatakot po kami mag-asawa dahil hindi naman po mapanghahawakan namin yung kontrato. Kung ma-renew pa siya, ang pangat pa po ng place sa pinuntahan niya, Haiti. Grabe yung mga tao naghihilamos sa kanal. So, hindi kami makapaglarga na maglakas loob ba na kumuha ng sasakyan that time. So sabi ko, ito pala, baka po pwede rin ako magkaroon ng sasakyan dito sa Royal, ako. Kasi hirap na hirap po kami ng mga anak ko pagka po nasa daan kami, kasi may kawayan kami nakatira, lagi kami nasa Maynila, ang transaksyon namin, ang school nila nasa Maynila. So madalas po kaming natitirik doon sa NLEX. So either yung steering wheel o yung basta nag-overheat na lang basta dun sa gitna ng daan, sa gitna ng NLEX. So sabi ko, very risky. So baka sa Royal ako, posible, kasi ang dami ng mga testimony that time, 2011, na nagkaroon sila ng sasakyan. So dahil nga sa inggit, hindi na ako umalis po ng opisina.
swipe ang card, 'di ba? Hindi naman masamang umutang eh. Kasi magkakaroon naman ng remittance. Mga ilang linggo na lang ako, magkakaroon na ako ng remittance. So, pwede na. Pwede ko na tong kumbaga, subukan. Anyway, naggagamit din ako ng Glutathione that time, ibang brand nga lang. Yung Psyllium Fiber, ibang brand nga lang. So, I might as well enjoy the discount din, di ba? Wala naman talo. So, to cut a long story short, ginawa ko po yung Royal. Dahil nung inaral ko na inaral, sabi kasi matindaw ng training, eh, di sinunod ko naman. Tapos, nakakatuwa nga, kasi nabaliw kami masyadong magtsahe at saka ng mga kapatid ko. Bukod dun sa pag-aaral namin sa Royal, nag-search pa kami ng-search. Totoo yun, nag-search kami talaga sa internet ko, totoo nga ba ang network marketing ko, talaga kumikita ang mga tao sa network marketing. So sabi ko, mas lalo kami nabaliw dahil nga, hindi po yung mga tao na kausap namin, mga upline. Kasi iniisip ko dati, pag upline kausap namin, baka sinasabihan lang kami sige lang, wag ka mag-quit. Kasi ayaw nila kami mag-quit. Pero for their benefit, hindi para sa amin. Pero grabe, totoo pala. Kasi alam niyo kung bakit. Grabe, bilisan ko na lang po yung story ko, fast track. Bago ako sa Royal, mga 5 months aral, apply. Hindi pa po, part-time pa lang yun dahil si Mr. every 4 months na uwi. So, February nga ako nag-start. Ngayon, July, nag-start na po akong, napilitan ako maging upline. Kasi po ang mga naging downline ko ay mga tigre na nasa sales. Ang aking pong manager sa Film Life, hindi ko naman in-invite, pero napa-join. Kasi in-invite niya yung sarili niya, gusto niya makita. Kasi Amway pala siya. Nakakatuwa. So, nung nag-start na po kaming makapagbuo, tinutulungan na po ako ni upline na makapagbuo ng grupo ko, sarili ko. So, nagpupunta-punta na po kami ng Palawan. So, to start my own group, bukod po dito sa Maynila. So, we were in Palawan. I was in Palawan November 1. Kasi meron kaming big presentation ng November 3. Pero the following morning, I received a news from secretary po ng opisina ng mister ko na aksidente po si mister. I lost my husband November 2 sa atin ng madaling araw, November 1 po doon sa lugar nila sa Haiti. So since nung narinig ko po yung balita na yon, hindi ko na po nagulo po yung utak ko, hindi ko lang, marami pong nangyari sa buhay na hindi ko lang, parang ang naisip ko that time, paano ko... So, continue natin. So, simula nga po nun, ang gumugulo sa isip ko, paano ko man lang ma-maintain sana ang buhay na nakasanayan po ng mga anak ko. Lalo na, nung sinabi ng anak ko na, Mama, magtatrabaho na ba ako? Sabi ng panganay ko, Mama, magtatrabaho na ba ako? Nung mga time na yon, wala pa po yung remains ng mister ko, hinintay pa po namin. Kasi 16 days later pa, bago siya nakauwi dito sa Pilipinas. So, grabe, parang bumagsak talaga po ang lahat ng pangarap nung mga time na yon. So, sabi ko, hindi anak, hindi tayo maghihirap. Nag-uumpisa pa lang po ako sa Royal that time. Pumikap na po kasi nung September, nagkaroon po ako ng 19,000 na income, ganyan. Noong October, naglinggo-linggo po. Nagkakaroon ako ng 10,000, 11,000, 13,000. Buong October po, meron akong 45,000. Pero nung nawala po sa mister, hindi na rin po ako nakapagtrabaho sa Royal. Pero, ito pong nakakilabot every time na sinishare ko. Since meron po ako na umpisahan na trabaho po sa Royal, nakapag-build din po ako ng mga leaders na po bago po nangyari kay mister. Totoo po na there will come a time sa trabaho natin sa Royal, magkakaroon po tayong residual income. Kasi po nangyari po sa akin. Simula po noong November, hindi po ako nakapag-work na, pero po yung income naging residual po. December nagkaroon ako ng 50,000. January nagkaroon po ako ng another, parang 47,000. Papakita ko sa inyo yung check ko. So, sobra po akong thankful sa Lord, of course, una sa lahat. Kasi po, I believe everything happens for a reason. Sa tatandaan nyo, di ba? Tinamad na nga ako magpunta dahil susundin ko yung anak ko. Pero parang feeling ko, pinapabalik po ako para tinapulin yung rent. Ito pala po yun. So,
nakakalungkot man po yung mga pangyayari yon, pero po natulungan po ako through Royal, yung wala naman akong work experience eh. Taga-sapu lang po ako ng remittance, pero po kahit na meron po, baluwag po yung buhay noon, wala po yung self-esteem kasi ni pang taho, wala akong pang-ambag sa kay mister para po sa finances namin. Sa totoo lang, nangungupit pa nga po ako ng mga panahon na yun dahil gusto ko tulungan yung magulang ko. So, sisinungaling pa ako, tatago pa ako, ngungupit talaga ako para maitulong ko po sa pamilya ko naman po, sa mga nanay ko. Pero, grabe. Dahil po sa Royal, ang nanay ko ngayon kumikita ng buwan-buwan. Meron po siyang kita kahit po na nasa bahay lang siya. Kung nakita niyo po yung post ko dati, mga nakaraang buwan, nagkakasakit po ang nanay namin, pero yung income ko, daig pa po nung mga nagtrabaho po nung mga kabataan na nagtrabaho, kasi senior citizen na po yung mother namin, daig pa po yung mga merong SSS na pension, kasi po siya, kahit wala po, nasa bahay lang, dahil kami magkakapatid po, nasa ilalim yung magtatrabaho ng Royal, siya po, lahat ng points, sumanga sa kanya, meron po siyang income. So, I hope ganun po ginawa nyo ha, unahin nyo muna po ang mga mahal nyo sa buhay na gusto nyo tulungan, of course, yung mga malalapit po sa puso nyo, kasi ganun po ang ginawa namin. So, ang nanay namin, syempre, alam naman niya na mahal na mahal kami, nararamdaman na po yun. Pero, iba po, yung sa pagmamahal lang, sa meron pong na iaabot sa kanila, kasi masayang masaya po sila. Kasi, di mo hihingi, yung iba po, hindi po nanghihingi. Nanay namin, hindi po nanghihingi. Pero pagka natanggap niya po yung cheque niya sa Royal, grabe ang ngiti. Kasi meron siyang pampapedicure, may pampaspa po siya, may pampafacial po siya, o diba? So iba po, ang napakasarap po na mabigyan ng kaligayahan po yung mga magulang natin. So, to be continued. So, ano po ha? Ayan, excited na ako. Huwag kayong mawawala next event natin. Kasi ako ready na. Andito na. Yung para ating top fusioner. Yuhuu! Ngayon, sa ngayon po, next event natin sa mga fusioner, sa mga fuel. So, sa pinakamaraming may bit-bit na grupo, yan, meron pa ako additionals para sa inyo. Yuhuu! Okay. Tapos sa ngayon, sino po bang mayroong, di ba, meron tayong attendance? So, sino po ang may pinakamaraming attendee na siya po ang sponsor? Meron po akong gift for you. Ito naman po. Yoo! Okay, may panglalaki. Of course, may panglalaki. Ito po yung pangbabae. Kung sino po may pinakamarami na nabit-bit na baby niya. Siya po yung sponsor sa attendance, ha? Sige ha. Next time. See you. Mama.